Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrong, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on your knees, you were the God who released. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift your high, El Shaddai. Through the years, you made it clear that the time of Christ was near. For the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the cruelty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. Praise God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa langit. Salamat, Panginoon, na sa pagkakataon ito, kami po ay dinala niyo sa lugar na ito upang maipahayag namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan at kabutihan. Salamat sa buhay na patuloy namin hiram sa iyo. Marapat lamang po na ito po ay aming magamit upang ikaw ay patuloy naming mapaglingkuran. Ama, sa gabing ito, kami po ay inyong samahan ng pagpanahin. Bagamat kami po ay iilan, alam namin, O Diyos, na kami po ay tinatanuran ng libo-libong anghel na kasama namin nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Palain niyo po ang mabuting balita na aming pagsasayuhan, maging kalakasan nawa ito ng aming spiritual na pangangailangan. At dalangin din namin, Ama, na ang lahat ng mga taong inaabot ng tinig na ito ay pagpalain niyo rin po, pagaman ang kanilang mga kalagayan sa buhay.
lalo higit, Ama, ang mga taong may mga mabibigat na problema, pagsubok na pinagdaraanan. Hayaan mo na sa gabi ito, makaranas sila ng himala at pagyakap mo sa bawat isang Panginoon. Dalangin namin, Ama, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. At inaangkin namin, O Diyos, ang mga aming mga kahilingan, karaingan itataas sa iyo sa gabi ito, ay inyo pong pakikinggan sa pangalan ni Jesus. Sa iyo pong lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay may dalang Biblia, mga kapatid, kayo po ay aking inaalayahan na ito po ay buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 14. Luke chapter 14, verse 15 up to the following verse. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin, ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal kaya't hindi ako makakabalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa lansangan at sa mga makikipot na daan at lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at mga pinay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos mo, ngunit marami pang bakang tinutuan. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, palakpakan po natin ang malakas ang kanyang salita. Praise God. Pwede natin kayo magsupo, mga kapatid. Ayan, isa na lang, pagbiyahin lang, mga kapatid. Amen. So, sabi po sa isang kasabihan, sabi nila, ang tao daw po pag-ayaw maraming dahilan. Amen? Pero kapag gusto naman ay maraming pamamaraan. So, alam niyo ho, when it comes to negligence, or yung, pag sinabi kasi negligence, yung pagkikibit-balikat or pagpapabaya. Maraming bagay na itinuturo po ang Bible dyan when it comes to some excuses for neglecting of duty, mga kapatid. So, according to the dictionary, negligence is the failure to comply or to take care of doing something, mga kapatid. So, may bagay na ipinapagawa sa iyo, meron kang responsibility na dapat gawin, ngunit hindi mo ito pinapagawa. Amen? So, alam mo sa Bible, dito po sa ating binasang talinghaga, merong isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at siya po ay nagpaanyaya. Ngunit ang mga naunang inanyayahan ay hindi ito pinansin. Halatang hindi Pilipino. Kasi pagdating sa handaan, minsan nga, kahit hindi mo imbitahan, kusang pumupunta eh. Amen? Pero ito, ang sabi dito, may bukiring nabili at yung isa naman may negosyanteng nakabili ng magkakapares na baka at kailangan niya muna isubukan. So, unang-unang excuse for neglecting or ignoring the duties as required, mga kapatid, is yung pressure of business. Marami pong mga hindi nakakapaglingkod dahil hindi nila kayang iwanan yung kanilang mga kabuhayan. Pero alam niyo ba na yung oras po na inilalaan mo para sa Diyos ay hindi naman po talaga yung asawa. Maraming hindi makapag-sarado ng tindahan kasi sila po ay nangihinayang sa bebentahin.
Pero yun rin sa kanilang kaalaman, yung ilang oras na sila po ay makikinig dito sa gawain ito o sa salita ng Diyos, yung pwede nilang bentahin ng oras na yun, pwede rin namang ibigay ng Diyos sa ibang oras. Minsan pa nga ay pwede pang mas doble mga kapatid. So ayaw lang talaga at merong dahilan. Sabi po ng isang lalaki dito, kayo nang bahalang magpaumanhin sa akin kasi meron akong nabiling bukirin. So, meron siyang property na bago. Pero kung gugustuhin niyang pagbigyan yung nag-i-invite sa kanya, pwede naman eh. After all, pag pumunta siya doon sa invitation ng lalaki at kumain siya saglit, pagbalik niya, nandun pa rin naman yung kanyang booking. So, hindi naman matagal kumain mga kapatid. Ganon din naman po yung isa na sabi niya, kailangan ko munang subukan yung aking mga nabiling pairs of oxen, magkakapares na baka. Ngayon, kung gusto niya talagang subukan yung kanyang baka, pwede niya namang sakyan yun eh, papunta doon sa handaan. Nasubukan niya na, nakakain pa siya. Pero dahil ayaw nga pumunta, ay marami pong dahilan mga kapatid. Kasi ang tao naman po, kapag gugustuhin talaga, ay makakagawa po ng pamamaraan. Meron nga pong mga disciples nung araw, kasamahan ko. Walang mga motor, wala pang hayo. Nagsisimula pa lang din, training. So, iba, walang kapera-pera talaga, pero sa kagustuhan nilang makapag-aral ng Word of God sa Ambet kasi nandun po yung seminar. Yung iba gumagawa po ng paraan. Kung hindi makikiangkas sa kapwa preacher, yung iba po ay naglalakad. Sige niyo, dahil gusto, nagagawan po ng paraan ng kapatid. Pero minsan naman tayo, nandiyan na lang sa tapat ng ating bahay, naririnig mo na ang kantahan, ang tugtugan. Marami sa atin nang nagtatay ng kaway. Kasi nga po, ayaw mga kapatid. Amen? So, another excuse is yung personal incompetency. Meron po isang lingkod ng Diyos na tinatawag siya para panunuan po ang pagpapalaya sa bansang Israel. Ngunit ang dinadahilan niya ay yung way ng kanyang pagsasalita. Sabi po ng Exodus 4, Panginoon, sa mulat-mula pa ay hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. So yan po si Moises. Alam niyo po si Moises, aral po yan ng hieroglyphs. Sinabing hieroglyphs, yung mga sulat sa bato, yung mga dinudrawing sa bato, kaya niya po yung i-interpret at basahin. But after all, ang sabi niya, hindi siya marunong. Hindi siya magaling na spokesperson. Hindi siya pwede iharap sa mga tao kasi nga siya ay bulol. Alam niyo yung bulol, yung kinakagat yung dila o kinakain ng mga salita. Pero ang sagot po sa kanya ni Yahweh, bakit? Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Di ba ako? Sino ang may kapangyarihan para maging dingin o pipi ang isang tao? Di ba ako? Kaya kung gugustuhin ni Moises, pwedeng gawa ng paraan ng Diyos na yung kanyang dila na baluktot ay maituwid. Kasi, Diyos naman ang tumawag sa kanya. Pero bandang huli, ang sabi po ni Moises, wag na po ako, iba na lang. Kaya ang nangyari po, hindi rin naman siya napili, ang naging spokesperson na lang, yung kanyang kapatid, si Aaron. Pero may consequence yung kanyang pagsuway, mga kapatid. Kasi in the long run, sa gitna ng pamumuno ni Moises, dahil si Aaron ang laging humaharap sa tao, dahil nga si Moises ay bubulol-bulol, mga kapatid, inudyokan ng kanilang ate na si Miriam na, bakit? Si Moises lang ba ang kinakausap ng Diyos? Di ba? Tayo rin. Feeling ni Miriam, porket lagi nagsasalita si Aaron sa harap ng tao, ay kinakausap sila ng Diyos. Mali po. Kasi si Moises lang ang kinakausap ng Diyos directly at si Moises ang nagpapaabot kay Aaron para sabihin naman sa harap ng mga tao. Eh, wala eh. Ulit kasi ni Moises ito. So na yung tinatawag, ang hilig niya pang magturo ng iba. Amen? Ang mangyari, may kurso na nakang babae ng bigla. Dahil corporate ang nagpalakad ka sa iba. Kumuha ka ng
tawag nito, chaperone. Gumawa ka ng tulay. Doon mo ipinapaabot yung mga chocolates. Doon mo ipinapaabot yung mga bulaklak, yung mga sulat mo. Tapos wala ka pang cellphone, nakiki-text ka lang. Bandang huli sila yung nagkagustuhan. Kasi sila yung laging magkausap, mga kapatid. So si Moises, ganun siya ng ganun. Tinatawag siya ng Diyos, ang hilig niyang tumanggi. Kaya bandang huli, nagrebelde sa kanya yung kanyang dalawang kapatid. Tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng panawagan. Ang hilig natin ipasa yung calling na yun. Amen? Tinatawag kang pamunuan ng isang gawain. Wag niya ako, Brad, sister, Anita niya na. Amen? Binibigyan ka nga ng pagkakataon eh. Tapos pag nasa iyo na hindi mo naman inaayos, hindi mo pinapangalagaan yung tupa na pinapaalagaan sa iyo. Alam niyo mo, bawat attendees, yan po ay tupa. Kaya kung yan po ay nawawala, pananagutan din sa Panginoon. Amen. Siyempre, kung nakikita nila yung namumuno ay lalangyalam. May problema na nga sila. Tapos ito rin, problemado rin masyado. Wala man lang pagbubutan ng motivation. Kaya pag nabuli talaga, madadama yan na. Kaya kung nakikita po natin na nanghihina ang isa, huwag na tayong makisali. Tayo na yung magbigay ng inspirasyon, ng kalakasan. Amen po. No? Di ba binibigyan ng obligasyon? Hindi pa nga nagagampanan. Reklamo agad. Ang katwiran agad, wala akong pang-abuti. Ganun agad. Pero alam niyo, nung isang araw, may nag-chat ko sa akin, isang contact person ko sa akin, isang LPG. Sabi niya, brother, nahihiya naman po ako sa mga pinapadala niyong free chat dito sa amin kasi mga malalayo pa. Ganito lang yung kaya namin ibigay. Sabi ko, ako sister, huwag po kayong mag-alala tungkol dyan kasi yung mga pinapapunta ko naman po sa inyong preacher, may mga hayop naman yun. Parang, kagaya nito, parang ipinatuhog ko lang para madaanan kayo. Kasi nga, di naman ako lagi available. Sabi ko, huwag niyong alalahanin yun. Ang mahalaga, merong gawain sa inyong lugar. Kasi po yung iba, kaya ayaw nilang magkaroon ng gawain sa kanilang lugar. Kasi takot sila sa gastusin. Takot sila na baka hingan sila ng ambag sa simbahan, sa ilaw, sa kuryente, sa tubig, mga kapatid. Eh, iba, hindi pa man nila nasusubukan. Nagpa-back out na agad. Hindi nila alam na yung mga taong gumaganap sa kanilang tungkulin, ang Lord din ang nagpo-provide para itong mga taong ito ay makakomply. Meron nga po akong nakausap, nagugulat siya palagi. Kada maggagawain, laging nagpapadala ang Lord sa kanya ng upa ng kanyang sound system. Tuwing ayaw niyang magbigay, ang tumal ng kanyang sound system. Kasi meron siyang mga mobile sounds, mga kapatid. Minsan, inaabot siya ng katamaran. Parang minsan ayaw niyang dalhin sa chapel, tinatamad siya, mabigat. Pero ang tumal din, mabigat din yung daloy ng biyaya sa buhay niya. Pero pag ipinapagamit na naman yung kanyang mobile system, yun din, sunod-sunod din yung umuupa sa kanya na may mga party, may mga okasyon, siya yung kinukuha. Kaya doon niya napatunayan na kapag nag-comply ka sa panawagan ng Diyos, ano man yung iyong mga pangangailangan, siya rin po ang nag-comply. Pero dapat mag-comply ka muna. Eh yung iba naman, hindi pa nga sumusunod, nagre-reklamo na agad. Kaya hindi nila napapatunayan ang biyaya ng Diyos. Amen? So another negligence of duty is seeing the difficulties rather than the reward. May mga tao, kaya marami silang dahilan sa invitasyon at panawagan ng Diyos. Kasi ang nakikita agad nila yung kabigatan. Ang nakikita agad nila yung downside. Sa isang bagay naman, sa isang gawain particularly, pwede ka naman makakita ng maganda at pangit. Halimbawa, ito. Pwede niyong sabihin, Sister Anita, huwag niyo nang ituloy kasi lilima na lang kayo.
downside. Pero tingnan niyo yung good side. Tingnan niyo itong mga tao to. Kahit lilima na lang sila, nagpapatuloy pa rin. Di ba? Minsan talaga, may mga kasama ka na sa kabila ng iyong pagsusumikap, imbis na yun ang kanilang ma-appreciate, minsan sisirain pa yung loob. Ako nga ako eh. Sa kabila ng aking pagsisipag sa pagbubukas ng mga gawain, makakarinig pa ako ng feedback na ito naman hindi ay sinabi. Ang daming ipinapagawa sa akin. May prayer meeting na nga. May NPG pa. May intercessory pa. Sabi ko mga kapatid. Kaya ako naman ayoko rin naapektuhan ako. Mas nakikinig na lang ako doon sa nagsasabi ng good side. Kasi wala naman ako mapapala doon sa mahilig magsalita ng negative. Amen? Kasi kung papakinggan mo ng papakinggan yung mga yun, wala kang maka-accomplish. Kaya, tinan nyo, gumawa ka sa hindi, may masasabi, hindi, gumawa ka na lang. At least, nakapag-produce ka pa ng mga bagong kaluluwa sa gawain ng Diyos. Kung ayaw ng mga luma, edi maghanap ka ng bago. Kasi minsan, mahirap nang akayin yung luma eh, mga nadala na. Amen, mga kapatid. Sa totoo lang, mahirap naman talaga mag-akay. Ako, aminado ako dyan. Although mahirap, hindi pa rin naman imposible. Meron at meron. Dito nga ako sa isang lugar. Alam niyo, kada NPG aking no-open, kanya-kanya ng mga problema eh. Yung isa, kakabukas pa lang, inutangan na agad yung isang manggagawa. Naghanap ng medyo mayaman-yaman, pinag-uutangan. Ayan, kanda, tuloy. Imbis marami na kami, umuti. May na lang yung isang sister, kahit gano'n ang ginawa sa kanya, gusto niya pa rin ituloy yung gawain. Yung isa namang na-open namin, maraming umaattend. Ang liit naman ng espasyo, nasa tabi kami ng kalsada. Pag may dumadaang tricycle, halos di na makadaan yung tricycle kasi ang daming tao. Hindi kami pinapayagan sa loob ng chapel. Medyo yung pari ay hindi niya tanggap yung gawain. Sa kanya-kanyang problema. Yung isa naman kanina, yung ginaganapan naming bahay kapag umuulan, ayaw na daw papasukin. Parang nagsawa na, doon na lang sa labas. Buti na lang, di umulan. Kaya, nag-talk si Brother Ariel sa ilalim ng puno. Ang mahalaga, may gawain. Okay, ano po ang problema niyo? Di ba po? Kung titignan mo lagi yung mga ganong mga aspeto, panghihinaan ka ng loob eh. Sabihin nyo rin, sa atin nyo na kaya, kayo wala na lang. Amen? Pero ako po, naniniwala kasi ako na ito po ay gawain ng Diyos. Ako po, katwiran ko lagi, hanggat merong willing makinig, itutuloy ko pa rin. Hanggat may gustong makarinig at tumanggap po ng salita ng Diyos, ipagpapatuloy ko pa rin po ang pag-mission sa inyong lugar. Amen? So, another excuse, mga kapatid, is laziness. Sabi po ng Matthew 25, 24 to 27. Basahin ko lang po Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 sa laking ginto at sinabi, alam ko kung kayo'y mahigpit at pinipikas ninyo ang bunga na hindi mo tinanim at inaanin nyo ang hindi mo inihasik. Natakot po ako kahit ibinahon ko sa lupa ang inyong salaking ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipikas ko ang bunga ng hindi ko tinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit di mo man lang inilagay sa bangko ang aking salapi na kahit paano sana'y tumubo man lamang? So tingnan nyo to. Yung master, nagagalit siya doon sa servant. Hindi dahil sa inilagay niya sa ilalim ng lupa yung pera. Hindi nga nabawasan. Pero hindi rin nadagdagan. Ibig sabihin, hindi man lang siya nag-take ng risk, mga kapatid. Sabi ng kanyang master, sana nilagay mo na lang sa bangko. Kasi sa bangko, paglipas ng panahon, kahit maliit yung porsyento, at least nadagdagan. Ikaw, ang ginawa mo, sa iyong katamaran, binaon mo sa lupa ang aking pera. Ang masama pa nun, paano kung yung lupa na pinagkaroon ay merong peste, merong
klase ng microorganism na kumakain ng pera. Meron ganun eh. Di ba yung mahilig magtago ng pera sa mga kawayan? Mga pinapalabas sa KMJS. Libo-libo yung tinago. Nung pagbukas ng kawayan, wala na sa kalahati. Kinain na ng anay. Amen? Kaya sabi ng master niya, tamad ka kasi. Hindi ka man lang nagnegosyo kagaya ng ibang kasama. Eh kung ininegosyo mo at nalugin, at least matatanggap ko pa yun kasi sumubo ka eh. Di ba? Namuhunan ka, hindi nakabalik kasi nalugin. Hindi naging ang iyong negosyo, maunawaan pa kita. Pero kung binaon mo sa lupa, magpapakita talaga na ikaw ay takat. Amen? Alam niyo ba, sa gawain ng Panginoon, buhang tamad. Diba sabi ni Paul, huwag pakainin ang tamad. Si Paul nga kapag nag-mission siya, ano po ang kanyang ginagawa? Nagtatahid siya ng mga lona, ng mga trapal, para hindi siya maging pabigat doon sa iglesia na kumukupkup sa kanya. Amen? Ang lahat kasi kailangan magsumikap eh. Pag hindi ka talaga nagtiyaga sa pag-aakay, pag di mo talaga nilaanan ng panahon, wala talaga. Amen? Alam niyo, kahapon, yung hayo ko sa isang parokya. Parish pa naman, chapter. Masaya pa naman ako kasi hayo sa wakas. Hindi na NPT, chapter ng hayo. Alam niyo, di umatend ako ng mass kasi kailangan pag mass nandoon ka, hinahanap kasi ng pare yung picture. Di nagtanong yung pare, dito na ba ang preacher ng El Shaddai? Sabi, Father, dito po ako. Yung pala, ako yung taga El Shaddai ko. Wala ko yung nagawa. Bakit ganun? Dapat nandito sila eh. Ang ganda pa naman ng parokya. Ang ganda, ang laki, ang liwanag. Nung natapos na yung misa, ang saya eh. Nung natapos na yung misa, pinatay na yung ilaw, ang dilim na ng parokya. Yung mga tao, halos na ubos. Binilang ko yung natirang mag-e-El Shaddai. Wala kang sauto. Sabi ko, ang binira. Paano hindi sila mananamay? Yung sarili nga nilang parokya, hindi na sinusuportahan. Tapos, walang kasigla-sigla yung kanilang kantahan. Yung alive. Pero parang hindi alive, parang dead. Kaya kapatid, habang nagtotok ako, parang nakikipag-usap tuloy sa staff ko. Wala man lang reaction, hindi pamingiti. Ang bigat eh. Kapag ganun talaga, malaki rin yung kanilang ambag kung bakit naging ganun kabigat yung kanilang trabaho. Amen? Dati na sila. Tapos yung mga dati nagkatawala, sila man lang ang nakatun. Wala man lang bago. Kaya alam niyo ang isang buhay na kasiguraan, kailangan bakit laging may bago. Kasi kapag nakikita mo may bago kumakatin, nakikita mo pumapalakpak siya, masaya siya, nakikita mo yung dating ikaw eh. Na ngayon, ikaw na yung mag-apply eh. Samantala ikaw yung matagal. Amen ko. Pag nakakita kasi ng isang bagong atin, na talagang pag nakikinig siya, attentive, nakikita mo yung dating ikaw na una ang tinawag ng Lord. So, nagbibigay din siya ng kalakasan, tapos itong mga bago na ito, tinitignan tayo. Ngayon, kapag ang nakakita sa'yo, parang lalang-lalang niya, hihina-hina, hindi na yung tutuloy. Amen? Kaya tingin mo sa gawain ko ng Panginoon, importante po talaga ang pagpakasipag. Amen? So, is lack of faith, mga kapatid. Lack of faith. Sabi po ng Judges 6, verse Judges 6:14-15. Hindi ko na-ilagay mga essential na. Lumaban ka't gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Ako
Ako mismo ang nagsusuko sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamakina sa lipi ni Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Isa na lang kung panig ka. Ang pangalan ko ay Gideon. Gideon ko. Ito kung si Gideon, sinusuko siya ng Diyos upang lumaban sa mga Midianites. Ang problema, si Gideon, maliit yung pagtingin niya sa kanyang sarili. Sabi ni Gideon, paano niyo ako susukurin? Sa lahat ng lipi ni Manases, kami yung pinaka-maliit. Kumbaga maliit yung bilang. At sa pamilya ko, ako ang pinaka-mahina. Kita niyo? Ang nakikita sa kanila ng Diyos ay yung potensyal na pamunuan ng Israel. Pero ang nakikita ni Gideon sa kanyang sarili ay mahina siya. Amen. Unlike David, si David, kahit na bunso, kaya sa magkakapatid, kaya nga hindi siya napili nung naghahanap yung propeta. Ibang anak, Jesse. Akala niya yung matipuno na panganay. Sabi ni Yahweh, hindi yan yung aking pinili. Huwag kang tumingin sa panlabastaan. Si David kahit pinakabata sa magkakapatid, hindi siya kinakitaan ng takot humarap kay Goliath. Sabi ni David, pumapayag kayo, mahal na hari, nilalait yung ating bayan, nilalait yung pangalan ng ating Diyos. Sabi ni Haring Saul sa kanya, anak, mag-iingat ka. Suotin mo yung aking balutin. Sinuot naman ni David, kaso masyadong malaki, inubad niya na lang. Ang ginawa po ni Haring David, hindi pa siya hari ni David, kumuha siya ng slingshot, kumuha siya ng 3 pirasong bato, inikot-ikot sa may bitaw, tumama po sa ulo ni Goliath. Pataob ng bumagsak itong si Goliath. Hindi patihaya, pati niya kapatid. Kaya tingnan nyo, bagamat siya yung pinaka-bata, pero sa paningin naman ng Diyos, itong batang ito, kaya niyang pamunuan ang bayang Israel nang walang takot sa kanyang puso. Amen? Tayo huli. Tinatawag pa lang tayo, takot na tayo agad. Diba? Brad, ikaw na muna ang mag-coordinator. Kasi hindi ko naman alam yan eh. Alam niyo, lahat naman tayo nagsimula sa walang alam. Kasi doon sa pagiging walang alam, doon ka matututo. Amen? Ano naman ang silbi ng, kunyari, pinag-aral ko ang isang estudyante na mas matalino pa siya sa teacher niya. Yung anak ko parang gano'n, pag tinuturuan ko, mas magaling pa sa akin. Kaya nag-aaway kami pag tinuturuan ko, ayaw ko sumunod ko. Kaya alam niyo, kapag tinatawag tayo ng Lord, ibig sabihin kasi nun, pwede pa tayong mag-improve. Amen. Sa lugar na ito, marami pang pwedeng i-improve sa akin. Amen. Dapat nga, yung ganitong mga sitwasyon, ito yung magsilbing motivation sa atin na mas lalo pa natin galingan. Maging challenge po sa atin, mga kapatid. Lalo na ho ako, yung pressure sa akin dun sa lugar namin. Dati, yung gawain ko sa amin, pinamimigay ng mga preacher. Ewan ko, siguro maliit yung air. Pero sa totoo lang, nandun din kasi yung, pag may preacher kasi sa isang lugar, kasi may gawain dun, tapos yung gawain ay medyo alamya. Parang sampal din yun sa'yo eh. May preacher doon eh. Kumbaga, kahit di mo area yun, pastor ka doon eh. May mga tupa. Kaya naging challenge yun sa akin, mga kapatid. Ngayon, awa naman po ng Diyos, ang dami nang dumadalo. Kahit di ko siya area, pero dahil lugar ko yun, pinapakialaman ko kasi nakatira ako doon eh. Sa ibang lugar, sa Antipolo, nakakapag-NPG ako, nakakaipon ako ng tao, tapos yung lugar ko, wala. Di ba? Wala ka pa rin. Kaya, mas naging challenge yun sa akin. Kahit linggo, tinatrabaho ko yun. Madagdagan lang yung mga tao. At awa naman po ng Diyos. Dati kasi nung nagsimula kami doon, walang talaga lahat. Walang gitarista, walang manugtog, walang choir. Ako ang tumutugtog. Ako ang nagigitara. Ako ang nagpipreach. Ako ang nag-LOC
ko sa sarili ko. Eh, kasi kami rin yung nag-influence. Walang talaga. Pero, paglipas ko ng panahon, kuminan ko yung aking asawa, nag-well na rin siya. Sabi niya, Lord, kakanta ako sa iyo, pero bigyan niyo naman po ako ng trabaho para makakuha kami ng malulungko. Ayun po, nakakuha kami ng malulungko. Ito ba kung kilala ni Mother si Hendrik na, si Hendrix. Ano yung kilala? Si Hendrix. Pagkatapos, natagdagan pa. Meron na kami na yung nagtotrumpet. Kaya akala mo, parang kung nasa Ampel pag may nagtotrumpet, akala mo, piyesta yung gawain eh. Kaya dahil maganda yung music, nakakahali ng pakinggan, yung mga tao, naiinggan yung dumadalo. So dahil dumadami na rin yung dumadalo, syempre nadadagdagan din yung pondo, yung mga nagbibigay mo na. Kaya kahit pa paano, yung mga preacher, mga kasama ng preacher, hindi na nila pinamimigay, inaagawa na nga sila eh. Kaya ganun kasi yan mga kapatid. Amen po. Kasi alam naman ng Lord yan eh, pag kaya mong alagaan ang isang tao, dadalahin niya doon yung tupa. Ngayon, bakit hindi niya ipinapadala doon? Kasi isa ang ibig sabihin nun, mapapabayaan. Amen? Pastor ka, tapos ikaw yung laging wala. Di ba? Alam nga namang teacher ka, lagi ka tapos hindi ko awa yung mga estudyante mo. Coordinator ka, assistant ka. Tapos yung mga attendees nandoon, ikaw ay wala. Paano yun mga kapatid? Amen? So, kailangan po natin yung pagtitiyaga. Then, finally, mga kapatid, family pressure. Sabi po ng dahilan ng isang lalaki na sa ating binasa, sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makakabali. So, family pressure. Kahit po sa side ng Panginoon, inaawat siya ng kanyang mga kapatid sa pag-village. Pinapauwi siya. Kaya sabi ni Lord, sino bang aking nanay? Sino bang aking mga kapatid? Ayan, yung mga taong yan na nakikinig sa aking salita. O kung dumating sa punto ng paglilingkod natin na pati yung pamilya natin, kalaban na natin. Pag sabi ng Panginoon eh, hindi pwedeng maging lingkod na hindi na nagmamahal sa kanyang asawa, anak, magulang. Kailangan kasi, maiwan yun eh. Hindi naman literal. Kundi dapat yun ang priority mo sa iyong buhay. Amen? So challenge pa rin kasi ang first ministry mo is your family. Amen? Kaya dalangin ko pag-uusik pa ng problema sa sarili natin mga pamilya. Ayusin ang Lord. Kasi mahirap yung naglilingkod ka tapos yung pamilya mo kakautakera. Hirap ng mga. Ako, awa na lang po yung Diyos. Dahil lumaki ako sa gawain, ang nanay ko ay coordinator sa gawain. Ako ay naging preacher, mga kapatid ko ay tuwan, asawa ko ay tuwan. Ay, hindi ako masyado pera kasi supportive lahat sa akin. Pero alam ko, hindi lahat kasi gano'n. May mga ibang tao na may mga kasama ng preacher na galit sa kanila yung asawa nila kaya sa pag-preach niya. Lalo na kapag ang inabot na sobre ay kaunti. Amen? Kaya ako nung nag-asawa talaga ako, sinigurado ko talaga na kapanalig ko kasi kung hindi, mahihirapan talaga ako. Baka pag-uwi ko, yung mga damit ko nasa labas na. Kagaya ng mga naririnig kong mga patotoo ng iba na pag-uwi nila, yung mga maleta nila, yung mga damit nila, drawer nila, tinapon sa labas ng kanilang mga asawa. Pero alam niyo, ipag-pray po natin ang ating mga pamilya. Isa man ang maglingkod sa kanyang tahanan, sa isang pamilya, buong tahanan niya, buong pamilya niya, ay ililigtas din ng Panginoon. But of course, mas maganda pa rin kasama natin sila dito sa gawain ito. Amen? Tayo pa yung tayo sa presensya ni Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Ama, sa maikling mensaheng inyo pong binahagi sa amin. Dalangin namin, Lord, na kami po ay iyong napagpala. At uuwi kami, Panginoon, na answered prayer. Naman po ang aming mga karaingan at kahilingan sa iyo sa gabi ito ay inyo nawang ipagkaloob. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang
ang presidente ng asosasyon sa lugar na ito, ang barangay captain, Panginoon, ang namamahala sa daycare center na ito, is ilang pagpalain, Panginoon, at bigyan ng maayos na kalusugan at ibayong kalakasan. At dalangin namin, Ama, sa mga susunod na linggo, Huwebes, Panginoon, mapupuno ng mga taong sasamba at maglilingkod sa iyo sa ubasan ito ni Yahweh El Shaddai. Pagpalain din po Sister Anita, ang kanyang kapatid, ang aming kapatid na si brother, Panginoon. Dalangin ko na ano man ang kanilang mga kalalagayan, Lord, ikaw po ang magbalik sa kanila ng siksik-liglig at umaapaw na pagpapala. Bless mo pang buhay ni Brother Angel, ang kanyang anak, ang kanyang buong sambahayan, at ang lahat ng lingkod mo na dumalo ngayong gabing ito, Panginoon. At ang sa mga hindi nakadalo, abutin din ang iyong himagat pagpapala. Dalangin namin, Ama, na sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, kami po ay inyong samahan at ingatan. Sa iyo pang lahat ng kapulihan at salamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Give thanks. Give